tayo sa first topic is the concept of derivatives. Yan. Letter B yan. Derivatives. So for example, meron tayong function na y is equal to f of x. So again, let's consider this. And if we graph this on Cartesian plane, no? So let's have x and y. Ayan. Siguro, simplihan na lang natin yung graph. Isang curve na lang na paganto. Halimbawa, ang graph po natin ay ito. Ganyan siya. Okay? And then, point P, kuha tayo isang point. Diba nakita natin kanina, may point P. It's another point Q. Dito na lang. P and Q. Okay? So, sa point P natin, meron tayong x-axis na pinanggalingan. Yan, or x. Or we can have this as x sub 1. Si point 2 din, si point Q, ano siyang x sub 2. Okay? So from this, ano na makikita natin dito? Di ba, nirelate natin to last time in the face-to-face meeting. For A, halimbawa na lang ang x-axis natin. Ano ba ang x natin? X is the distance. Medyo may concept ng P6 to And then this is the y-axis is our parang distance dito. Distance. Tapos ito na lang yung time. Pwede naman po yan, no? Depende sa anong representation niya. Ito time. Over time, di ba? Over process ng time, pagbabago ng time, and so on. Pwede din tayo magbago ng distance. Diyan natin nakukuha yung velocity, di ba? Velocity is just meter divided by seconds or distance over time. Halimbawa, ito yung graph ng ating velocity. O, si velocity, pwede din po magkaroon ng equation. So, ganun natin i-relate siya. No? Okay? So, if we want to determine the relationship of the first point to another point, na point of Q, ano pwede po natin makita dyan? If we draw a straight line there from them, may ruler dito. Naisip ko lang naman na gumagamit tayo ng technology ngayon. Baka kasi, ay, pangit. Baka sabihin nyo kasi hindi ka tayo gumagamit ng technology na naman. If we do a straight line here, and as you can see, nakikita natin yung slope niya. Di ba? Meron tayong slope dyan. Ano po napansin yung slope natin dyan? Yung pag-change ng P hanggang Q, may value po iyan. At pwede din nating tawagin tong orange line na to. Anong tawag dito sa orange line na yan? Di ba? Pag dalawang beses tumama sa graph, tinatawag natin siyang second line. Kaya naging second line to. Or the SL. But hindi lang naman second line ang kinukuha natin dito. Ano mas gusto natin halamin? Yung pinaka-slope niya. Okay? So ngayon, kunin natin yung slope based sa napag-aralan natin before. Pwede natin itong isulat na ano, no? Pwede na SL. Alam niyo na SL, no? Second line. Para maikli ang space. M is our second line. So, paano natin naalamin ang slope ng second line? Anong formula ng slope, if you can recall, students? Slope is rise over run. And then, ang ibig sabihin ng rise is change of y over change of x. Tama? O, ano pa ibig sabihin yan? Anong rise? y2 minus y1 over x2 minus x1.
Nasusundan niyo 'yun? O ngayon, kunin natin ang relationship nila. Gawan natin ng equation kasi hindi natin in-explain last meeting 'no, kasi nagmamadali nga tayo. Pero ano po ba yung mga value na 'yan? So to get the slope of the second line, ano po ang mga value na puwede nating kunin? O unahin natin si y2. Ano ba si y2? Nasaan si y2? 'Di ba ang y2 ay makukuha natin kay q. Si y1 makukuha natin kay p. Tama? O, isa-isahin natin, o. Si y2, ano mabibigay na value ni y2 sa'tin? Anong value ni y2? 'Di ba puwedeng makuha natin dito, last time sinulat natin dito is x sub 2 and then f of x sub 2. Nakuha niyo yung coordinate natin last time na yun? 'Di ba si f of x sub 2 is just equal to y. So puwede na nating ilagay yan, f of x sub 2. Nakuha niyo yan? Next, minus y1. Sino si y1? 'Di ba ito yun? Ito? x1 and then f of x sub 1. Minus natin si f of x sub 1. Susundan na. Okay? All over, yung susunod. Ano ang x sub 2 natin? O, ito lang din yun eh. X sub 2 minus x sub 1. Or, pwede nga natin gawin na ito, di ba, ang distance lang naman ito is delta x. So, we can have a delta x lang dito. Okay? So, ganun lang. O, ano pa? So, sa ibang way na pagsusulat kay x sub 2, ano po napapansin nyo? Si x, paano ba naging x sub 2 yan? Sa paanong paraan? Si x sub 2 ay galing kanino? Si x sub 1, dinagdagan ko ng delta x. Tama ba? Nasundan niyo yun, di ba? Para maging x sub 2 siya, ito yung starting ko, ano yung kailangan ko idagdag? Yung value ng delta x. Okay? Therefore, if we substitute this on MSL, or the slope of the second line, pwede nating palabasin na si f x sub 2 ay f x sub 1 plus delta x. Then, minus the f of x sub 1 all over the delta x. Okay? O kung mapapansin nyo, ala, delay. Ayan, okay na. Nakita nyo na? Delta po tawag dun sa triangle. Sige, sulat natin para sa information nyo. Okay? O, mapapansin nyo, therefore, the slope of tangent line, of the second line rather, is equal to f of x sub 1, or pwede nating x na lang siya, no? Plus delta x minus f of x all over delta x. Okay? Yan yung una. However, in engineering, nasa engineering tayo, hindi lang naman yan yung gusto nating malaman. Di ba? Yan kasi pagbabago noong ating velocity from one fixed point na letter P up to one fixed point na letter Q. Eh paano ang gusto natin? Siyempre, instantaneous. Ano ibig sabihin ng instantaneous? Ito, sa P6, ito dito natin makuha yung average velocity. Somehow dyan, no? Pero being an engineering student or nasa engineering subject tayo, gusto natin yung tama ba pa? Spelling instantaneous ko. Instant, may N pala ang instant. Instantaneous. Ano instantaneous? Instantaneous. Ayan, yan yata. Correct niya na lang ako.
Paano na pag ibig sabihin instantaneous? Ibig sabihin instantaneous with with an specific distance or specific time, gusto ko malaman yung value natin. O saan natin mahahanap yun? 'Di ba saan? Dito po sa paligid natin na 'to, tama? Any point here gusto ko malaman. Halimbawa, eto gusto ko malaman dito, ano yung pagbabago niya diyan? Ay paano 'pag dito, 'di ba? Susundan niyo yung point ko na yun? So dun nga papasok yung ating ano po, tangent line. Kasi from here sa Q, pumunta ako dito sa another point na 'to. Paano 'pag dito ako pumunta, 'di ba? Magkakaroon ulit siya ng second line. 'Pag dito ako pumunta, hindi ko alam kasi nasaan ang ruler dito. Ayun, buti nagpakita si ruler. 'Di ba nung una ganyan, second line. Pumunta ako dito, may isa na naman tayo ulit na second line. Pumunta tayo dito. 'Di ba po? Sorry. Dito na yung kanina. Ito yung point kanina. Pumunta dito sa point kanina dito. 'Di ba? Hanggang saan siya pumunta? Hanggang mag-equal na lang siya sa isang line, 'di ba? Hanggang pumunta or bumalik na lang yung point natin sa origin niya. At doon na nga tatawagin natin yun na 'pag isang point lang tumatama, anong tawag doon? Anong pink? Wala na ba tayong ibang kulay? Ito na yung tinatawag nating slope of the tangent line. Eh ngayon, paano ba natin nakukuha si slope of the tangent line? Ano kaya? Wala sir na. Ganun lang din, y over yx. O, di ba napag-aralan natin sa limits, kapag may isa tayong value na approaching sa isang value pa, ano nangyayari? Doon natin nakahanap yung limits ng isang value natin. Puro isang value na lang. O halimbawa, delta x. Hanggang yung delta x natin liit ng liit, di ba? May delta x pa ba tayo pag nasa P na lang din siya? Anong value na natin ng delta x kapag nasa P lang din siya? Anyone? +5 sa quiz, ang unang magsasabi. Anong value ng delta x kapag hindi mo na kailangan ng +5? Ba't ka pa sumagot? Di ba? Nung lumiit na yung value ng delta x natin, approaching na siya sa 0. Okay? At dun din papasok yung concept natin ng limits, di ba? If yung yung Q natin moves closer to the P, di ba? Yung second line natin nagro-rotate na siya na pa-rotate hanggang eventually maging tangent line na siya. And the slope ng tangent line, please take note of this, sulat ko na lang. The slope of the tangent line, TL, is what we call the derivatives, no? Yan yung definition natin. Ibig sabihin, yung rate of change niya. So mathematically, paano na natin isusulat to? Ay, naging pink na ang ating notation. Black na ako ulit. Therefore, MTL is just equal to, or sinisimulan natin, di ba, derivative. Anong derivative? D over dx ng function natin ay equal sa slope ng MTL o equal sa, anong definition natin kanina? Ng limits. Yung limits nung, alin po? Nung line na yon. Ano ba yung line kanina? Limits nung slope ng tangent line kanina as delta x approaches sa 0. Or we can have the equation na kanina ng MSL na equal kay limit of f of x plus delta x minus f of x all over delta x as delta x approaches to 0. So, yan yung pinaka-definition ng ating derivatives. O, naintindihan na? O, paano basahin yan? Nandiyan naman na yan. O, hindi ko na i-discuss yun. O, ganyan kasaya ang analytic geometry. Kasi kapartner niya po talaga ang derivatives. Okay po? At dyan din papasok yung topic natin. Saan?
sa 4-step rule. O ano yung punta na tayo kay 4-step rule. Anong oras na? 3:42 na? Ay hindi, 3:00. Medyo ano naman pala tayo nag-start, 12 minutes. Talagang gano'n concept, para naiintindihan niyo. For sure na ba kayo naiintindihan 'to? Mamaya pa-derive ko 'to sa ano, sa exam. Wala na, 'pag naka-100 na sa quiz wala na yung plus, ayun. Hindi na pupunta sa ibang quiz. So, punta tayo kay 4-step rule. So, gamitin muna natin 'tong formula na dinerive natin kanina para makuha po natin yung mga derivative ng mga function. So, sa 4-step rule, the first step, kaya nga 4-step rule, may first na kailangan tayong step. Hanapin ko lang yung nasaan yun? Ito na. Una, rewrite the given function as f of x. Anong meaning niyan? Dapat naka-represent siya ng f of x. Ibig sabihin, in your notes, dapat isolated sino? Si y. Ano ibig sabihin po nun? Halimbawa, binigyan ka po ng x plus y is equal to x plus y minus 1 is equal to 0. So, i-transpose mo lahat sa kabila. So, magiging y is equal to 1 minus x. Saka magiging f of x is equal to 1 minus x. Ganun po yan, no? O, paano kapag meron siya kasama? Halimbawa, xy plus 7y is equal to 1. So, isolate mo muna si y, x plus 7 is equal to 1. So, y is equal to 1 over x plus 7. And then, f of x is equal to 1 over x plus 7. O, mahalaga ang pagre-rewrite, no? Hindi mo magagawa yan na hindi mo nare-rewrite. Okay? Sige. Tutuloy ko ba 'to? Huwag na, next na. Punta tayo sa next slide. Ang second step, ay substitute na natin the f of x plus delta x. Ibig sabihin, yung mga x kanina papalitan mo ng x plus delta x. Okay? To the values, the values, to the x values pala of the functions. O, gawin na natin dito. O, kanina meron tayong dalawa, no? Isang f of x is equal to 1 minus x. So, ito, f of x is equal to 1 over x plus 7. So, dito, papalitan ko na daw po ng f of x, x plus delta x. So, lahat ng x, gagawin ko pong 1 plus delta x. So, magiging 1 minus yung buong negative, yung buong x ang negative. Kaya magiging x plus delta x siya. Simplify ko, magiging 1 minus x minus delta x. O, ito sa kabila, apply ko lang din. F of x plus delta x is equal to 1 over, si x papalitan ko ng x delta x. So, magiging x plus delta x plus 7. So, ganun po siya. Okay? Nasusundan? Then, the third step, kasi dalawa binigay ko dito. Ano ba yan? Okay na yan. Push na natin yan. Kaya yan.
Use the formula, which is dy over dx is equal to limit of delta x as approaches to 0 ng f of x plus delta x minus f of x all over delta x. So, isa-substitute ko lang po yan. So, magiging, para sa una, hatiin ko na lang. Ito muna. So, magiging limit of 1 minus x minus 1 minus x minus delta x all over delta x. As delta x approaches to 0. Okay? And then, the second one is, substitute pa lang naman eh. Limit ng 1 over x plus delta x plus 7 minus 1 over x plus 7 all over delta x as delta x approaches to 0. Ayan po yun. And the fourth step, ayaw magalaw. Ay, may tanong. Yes, ano yun? May mali ako? Sige po, may tanong. Kung naiya kayo magtanong, mag-chat kayo PM. Sir, yung sa ano, di ba po yung formula is f times x plus delta x. Hindi po ba magbabago yung value if uunahin po yung f of x bago po yung f times x plus delta x? Magbabago po. Bakit po? Kasi negative po ito. Mahalaga po yung pagka-negative niya. Kasi di ba, saan galing siya ulit? Sa formula ng slope, which is, ito yung y, 2 minus y1. O sana, ang ginawa mong formula ng slope is negative y plus y2. Sundan mo yung concept niya? Yes, sir. Okay po, sir. So tama pa rin naman po yan, no? Since alam niyo naman, napag-aralan naman natin before, di ba, kapag, ano mga value yun? May mga associative property tayo, di ba, na bawal pagbalik-balik ta rin ang mga terms, lalo na kung mababago yung sign. At hindi nga gumagana siya kapag may subtraction tayo, di ba? Halimbawa na lang ha, ang A minus B is not equal to B minus A. Hindi laging equal yan. Tama ba? Tatandaan niyo yan? O, ayoko manumbat. Pero, tinuro ko yan. Yun yung purpose kung bakit yung MMW dapat nasa engineering. Okay? O, maswerte yung mga naturuan ko last term. Pero next year, hindi na sila maswerte. Maghihigpit na ako ng todo doon. Okay, punta na tayo sa fourth. Ang susunod natin, o sa kanina, pinayos lang sa atin. Ngayon, e-evaluate na natin yung limit. Evaluate the limit, and then, ano pa kailangan natin? As delta x approaches to 0. E tignan nyo, pag ang denominator natin ay equal to 0, di ba? Ano nangyari? E over 0. Anong sagot? 5, 4, 3, 2, 1. Ay, may mga new chat pala. Huwag ka na magsagot. Undefined. UND, pwede nyo sabihin yun, undefined. Or, ano ba ibang natin? Buuin mo na undefined na lang. Undefined. Or hindi, may isa pa akong sagot na hinihingi eh. Isa pa, 5, 4, 3, 2, 1. Agoy, wala kayo natutunan sa limits. Ayan, may nakasagot. Uy, may first plus 5. Anong section na ito? Anong section mo, Valyes?
Kung sabihin mo ng section mo, hahanapin pa kita. Di ba? A over 0 is also infinity. Na-define na natin yan, di ba? Before, hindi natin yan dinedefine ng high school. Since nasa calculus na tayo, may infinity tayong value. Gusto mo ba infinity ang value ng slope mo? Yes, tama po, infinity ang value ng slope natin. Marami po yan. No? Pero, kailangan natin ng exact derivative kasi meron tayong specific parameter or specific value ng x na gustong malaman. Or, iba pang term. Basta meron tayong kailangang known value. Okay? Tama naman yung DNE. Ang DNE saka undefined, pareho lang din yun. Okay? Ang undefined hindi nag-exist. Oh yes, San Juan. Sir, baliktad po yung naging formula sa ano po. Saan? Sa Ako? una Yung pong limits po. Naging f of x kaya. minus Okay. Buti kinorek mo to. Sino to? Bigyan din natin ng plus 5 yan. Sino yun? San Juan. Anong section mo? Kaya pala tinanong kanina, Nino. Sino nagsabi kayo, nun? si Nathaniel po yung nagtanong nun kanina, sir. Hindi naman ako kinorek. Nagtanong lang siya. Ang section mo, San Juan? Maghintay tayo. Ito may mistake. Babalik ta rin na lang natin. Sorry kayo, naka-iPad ako. Mali ako ng tingin. Sorry naman, invento ko lang tong given na to. Unlike dito, na-solve ko na to sa kabilang section lahat, yung kabila. San Juan ang section mo? Si PCE. Ito pala. Si PE 253, sorry. Wala akong 253 na section. 252. Punta tayo dito. Okay? Nabaliktad na natin, no? Correction na lang. Dapat panoorin yung video talaga. Hindi umasa sa screenshot. If evaluate natin, di ba nga, magiging infinity siya. So, anong gagawin natin? Dapat, hindi nasa denominator to kung mag-isa lang siya. Or let delta x is equal to 0 only, ano yung notes natin last? Only do this if delta x is not denominator anymore. Or delta x, pwede kong sabihin din, diba? Kung hindi lang siya mag-isa sa denominator niya. Okay? So, ngayon, ang gawin natin, pero, syempre, kung i-evaluate mo muna siya, from the word evaluate, may aayos na tayo or may mababago na tayo. For the first example, halimbawa, si limit ng 1 minus x minus delta x, distribute ko siya, minus 1 plus x all over delta x. As delta x approaches to 0, ano mapapansin niyo po? Makakancel lang din naman. Negative 1 minus 1, negative x plus x, tapos negative 1 divided by, negative delta x minus delta x is, ano sagot? Equal na lang to sa negative 1. Tama ba ako? So, ito yung sagot natin dyan. Sa kabila, ang gagawin? Substitute po natin, no? So, magiging, LCD pala. Kasi, unlike denominator sila. So, magiging limit ni 1 over, kunin ko na yung LCD. Ano LCD nila? X plus delta x plus 7 times x plus 7. Tapos sa taas, ano mangyayari? Ito ay
x plus 7 minus x plus delta x plus 7 all over delta x as delta x approaches to 0. Kaya pang isimplify po yan, ano mapapansin nyo? Unahin natin itong taas. Pag dinistribute ko, magiging x plus 7 minus x minus delta x plus 7 all over x plus delta x plus 7 multiply by x plus 7 all over delta x. May makakancel na po, no? So, cancel si x, cancel si positive and negative 7. Ay, hindi ko napalitan yung sign. Negative to, ah. And then, mapapansin nyo, may negative dito, ay may delta x dito, may delta x din dito. So, negative 1 yung matitira sa taas. Divided by this. Tuloy ko na dito, no? Dito na siya. So, ang matitira sa atin ngayon is, hindi, wag na natin dyan ilagay. Baka malito pa kayo. Matitira sa akin ngayon ay negative 1 all over x plus delta x plus 7 all over x plus 7. As yung limit niya, delta x approaches to 0. So, ito, magsi-0 na to. So, ano matitira sa kanya? Na-evaluate ko na siya. Ayaw umangat. Ayun. Answer is negative 1 all over x plus 7, x plus 7. Or simplify natin, di ba parang ito ay a times a, magiging a squared. So, magiging negative 1 over x plus 7 squared. Ito na yung sagot natin. Negative 7. Next. Ayan po yun. Ngayon, mag-solve tayo ng iba pa. Yung mahirap na i-solve natin. Nakadalawang example na ako. Hindi, solve natin yung nandun kay ma'am. Para next year, pwede ko na itong gamitin din. Number 1 kay ma'am, y is equal to x squared. Di ba kung kabisado nyo ang sagot, huwag na natin. Parang hindi nyo pa alam yan. So, magiging f of x is equal to x squared. F of x plus delta x is equal to x plus delta x. Ay, kulang. Kulang nga. Ay, delta x nga lang. Tapos squared. Expand. X squared plus 2x times delta x plus delta x squared. Okay? Substitute natin sa formula. Limit of, ito yung una natin ilalagay. So, magiging x squared plus 2x delta x plus delta x squared minus x squared all over delta x as delta x approaches to 0. Makakancel po ito. Ang natira sa atin ay 2 delta x plus delta x squared over delta x. Pwedeng i-factor out yung delta x. So, magiging delta x, 2x plus delta x all over delta x. Cancel. So, natira, limit of 2x plus delta x as delta x approaches to 0. So, equal lang yan like 2x plus 0. Therefore, 2x ang sagot natin. Question? Bilis ba? Okay, may times 0.5 naman. Mas 4 na kasi. Next, number 2. Ano yung number 2 dyan?
Masarap 'to, square root of x. Y is equal to square root of x. So, magiging f of x is equal to square root of x and f of x plus delta x square is equal to square root of x plus delta x. Sorry, no? Pasmado. Hindi na sumusulit eh. So, limit of delta x as x approaches to 0. So, square root of x plus delta x minus square root of x all over delta x. O, pag sinabstitute mo yung 0 dyan, magiging, anong sagot naman dito? Even indeterminate, no? 0 over 0. Indeterminate. Apply pa rin natin yung algebraic manipulation, which is magko-conjugate tayo. O-color pink ko to ng masakit sa mata. Ang pagko-conjugate po o pagra-rationalize ng, ewan ko anong tamang term, pero co-conjugate daw talaga. Ibig sabihin nun, nagmumultiply ka ng value ng 1, which is value ng radicals natin ng opposite sign niya. Halimbawa, no? Square root of A plus B all over B over C. Imumultiply, ang pagko-conjugate is imumultiply ko tong part na to ng baliktad niya. So, maging A square root of A minus B all over square root of A minus B, which is equal pa rin to kay 1. Ang ginawa ng iba, marami sa quiz nyo, square root of A lang. Ano nangyari dun? Hindi naman siya na-conjugate. Okay? O, may tandaan niya na. Sige, mag-conjugate na tayo dito. Square root of x plus delta x plus 7 over x, plus square root of x, tapos square root of x plus delta x plus square root of x. Iyan ko lang ng linya. Okay? Ngayon, susunod. O, masisimplify mo siya, magiging x plus delta x minus x all over delta x multiply by square root of x plus delta x plus square root of x. Okay? Cancel po. Then, cancel din. So, equal na siya sa, wala, tama kaya to. 1 over square root of x plus delta x plus square root of x. O, kung ililimit ko na siya, ito na lang. Limit of delta x approaches to 0. Wala, pumapangit na yung sulat ko. Rereklamo na naman ako ni Kompa. Magiging 1 minus square root of x plus 0 plus square root of x. So, magiging 1 over square root of x plus square root of x. Recall tayo radicals. Utang na loob. Ito na naman. Square root of x. Pag radical po, no? Square root of 2 plus square root of 2. Ang sagot yan po ay 2 square root of 2. Okay? O pag square root of x plus square root of x, equal po yan kay 2 square root of x. Pero kapag square root of 2 plus square root of 3, you cannot add this. Okay? Can't add. So, answer natin dito ay 1 over 2 square root of x. Okay? O, tapos na ako sa x plus 7. Ayun yung solve natin. Punta kay number 3. Isa pang radicals. Question? Wait lang. Ayan, you can take a screenshot. Inom lang ako.
Okay, next. Ngayon, yung y is equal to square root of x plus 2. So, magiging f of x is equal to square root of x plus 2. F of x plus delta x is equal to square root of x plus delta x plus 2. Substitute natin, limit of, ano to? Square root of x plus delta x plus 2 minus square root of x plus 2 all over delta x as delta x approaches to 0. Okay, ngayon din, same lang, magko-conjugate pa rin tayo. Magiging square root of x plus delta x plus 2 minus square root plus square root of x plus 2 all over square root of x plus delta x plus 2 plus square root of x plus 2. Okay? So, simplify natin, magiging x plus delta x plus 2 minus, eto buo to. Yung buong ito yung ima-minus natin. So, magiging negative x plus 2 siya. So, magiging negative x minus 2. Diba? Tama? I-distribute ko siya. O, sa mga nagugulat ng magic na naman daw, sabihin nyo magic ito po yung galing kay a minus b, a plus b is equal to a squared minus b squared na dapat natutunan nyo na nung intervention for calculus. Ay, hindi naka-on cam. So, naka-on cam ako. Okay? O, yan lang po yun. Kaya ko kinokopya lang agad yun nandun. Kung hindi kayo dapat masanay na kayo ng ganun, no? Pang high school to, high school. Okay? Sa baba naman, all over delta x multiply by this square root of x plus delta x plus 2 plus square root of x plus 2. Mag-cancel tayo. X, 2, and even the delta x. Ang natira po is limit of delta x approaches to 0 ng 1 all over square root of x plus delta x plus 2 plus square root of x plus 2. Ayan na naman, kayo mga. So, substitute ko, magiging 1 over square root of x plus 2 na lang plus square root of x plus 2. Therefore, answer is 1 over 2 square root of x plus 2. Okay. Compare nyo siya sa kaninang answer. Ano napansin nyo po? Diba may pattern naman? Yes, San Juan. Sir, bakit po sabi sa step 4 po? Isi-substitute lang po si 0 kay delta x kapag hindi na po siya denominator. Ay, dinagdagan ko siya. Denominator alone or delta x denominator in alone. Diba? Hindi naman siya, ang purpose kasi nito, tandaan mo lagi, ang purpose nun, neto mga sinabi natin na to, ayaw nating mangyari to. Diba? Ano pang ayaw natin mangyari dyan? Yung mag-zero over din siya. Okay? Yun yung mga ayaw natin mangyari. Since, kung mapapansin mo, asan na yun? Kung mapapansin mo, nung sinubstitute ko naman si 0, hindi naman 0 yung buong value sa baba. Diba? Na-cancel lang to, diba? Sundan mo yun? So, yun. Clarification lang yun. Naintindihan mo ba? So, yan. Ito yung pina-point out ko dito, no? Tignan nyo po, pag radicals lang po, ang derivative niya po talaga lagi ay may 1 over 2. Diba? Tignan nyo, sabihin nyo, nagsisinungaling ako
Ito ay may 1 over 2 square root of, excuse me, ito din 1 over 2 square root of what? Anong what? Yung inner function niya. Diba? Which is kung x siya, x yun. Kung x plus 2, x plus 2 yun. So we can conclude na, lagay ko na lang din. If we have derivative ng square root of a, ano mangyayari? 1 over 2 square root of a dA over dx. Ito later on, explain ko to mamaya. Pero laging may ganito dapat. Kita niya? Question? Okay. Nag-trigo ako. Sige, magta-trigo din pala ako dito. Gamitin natin ng trigo. Favorite ko ang trigo. Y is equal to, ano binigay ko sa inyo no? Cosine or sine? Cosine yata. Sine. O, pati cosine, igagawin ko ngayon. Mayabang tayo. Charot lang. Sin x. Mamaya cosine na. Lagay natin. Para naman may bago naman, di ba? Pasok-pasok kayo dito. Sayang internet, di ba? Naturo naman na to ni sir, tapos papanoorin ko. Di naman ako mag-check attendance ngayon. O, pwede na kayo malis. Pero, hindi ako mag-check attendance. Pero, ulan ako ng plus ngayon. Di ba? Dami nang may plus 5, oh. Sige, sagutan natin to. Y is equal to sin x or f of x equal to sin x. So, magiging f of x plus delta x is equal to sin x plus delta x. Okay? Substitute po natin, limit of f of x plus delta x is sin x plus delta x. Subtract by the original equation na sin x all over delta x as delta x approaches to 0. And if we substitute the sine 0, anong value ng sine 0? 5, 4, 3, 2, 1. Oh, mali ka doon. Nagkakamali ka din pala, no? Sagot is 0. Okay, diba, ano sabi ko dyan sa inyo? Kosol, single. Plus 5 tayo. Anong section mo, Velasco? CP 2.1. 251 din? Yes po, sir. Ay, oo, kailangan ng 251. Mahirap yung quiz nila nakaraan. Nasolve nyo na ba yan, yung quiz nyo? At sinosolve nyo yun, kayo nagsosolve nun? So, dahil magzi-0 over 0 naman to, wag na natin ituloy, no? 0 over 0 naman. Hindi. Gamit tayo ng identity. Ano nakikita nyong identity? Ito, oh. May dalawa kang angle. So, parang sin A plus B. Diba? Sum and difference of two angles yan. Saan ang kinakabisado nyo yan? So, magiging sin A cosine B minus plus pala sin B. Ay, mali ako. Sin cos sin. Ayan na. Cos A sin B. Ayan. Tama ba ako? Wala naman itong plus. Confirm nyo na lang. Memorize nyo. Nasa engineering kayo eh. But magaling nyo mag-memorize. Okay, so gagawin natin yan. Sin x cosine delta x minus ay plus. Kasi plus siya. Kung minus yan, minus yun. Ay plus siya. Plus cosine x sin delta x. Tapos, i-copy ko na to dito. Minus sin x all over delta x. Ano pa pwede kong gawin?
Pwede ko mag-factor out ng sin x. So, magiging sin x nandito. Oh, meron ba akong mali? I was hoping. Ano yung hope ko? So, magiging ito ay cosine delta x minus 1. Meet na natin siya. Okay na. Plus cosine x sine delta x all over. Agoy, nasan yung all over? Delta x. Ayan, sir. Hindi pa rin nawawala, sir, yung delta x sa baba. O, pero kung mapapansin nyo, kung malinaw ang mata nyo, di ba? Ito, may mga familiar equation na kayo napapansin. Ito yung una, tapos ito yung pangalawa. Ano po yung mga yan na yan? Di ba, if you can recall the sine theta over theta as limit of theta approaches to 0 is equal to 1. Special limits. Yung isa naman, 1 minus cosine theta all over theta. Kulang pala ako. Ayan. So, limit of theta approaches to 0 is 0. Okay? Oh, gagawin niyo lang po yan. Ano niyo lang po, i-manipulate niyo lang. O, alam niyo naman, kung napag-aralan niyo ng high school, di ba, pag meron tayong A plus B over C, equal lang yung kay AC plus BC. Over. So, pwede ko paghiwalayin yan. So, magiging sin x minus cosine delta x minus 1 all over delta x plus cosine x sine delta x all over delta x. Ako, yung mga nasa school, no? Pwede naman umuwi. Recorded naman. So, ito part na to, 1 na, no? So, magiging cosine x times 1. Oh, sir, nawala. O, hindi, okay lang. At ito din, hindi lahat, no? Na porket nasa denominator na mag-isa siya, bawal. Again nga, sabi nga natin, it is a special limits. Special eh. Ano talaga pag special? Sana all special. Okay? Tinuro ko to Diba? Nasa last meeting to. Ay, nasa last quiz on derivatives. Ay, derivatives ng limits. Next. Eto sir. Alam ko sir, 0 to. Matalino naman ako sir, 0 ko na agad. Ayoko, no? Trust issue pa ako sa inyo. Pero paano naging 0? Mamaya hindi naman talaga magzi-0 yan. Sige nga. Gagawin mo, sin x, ang nasa loob, di ba? Ay, factor out mo si negative 1 kasi kailangan positive 1 si 1 dito. Tapos negative si cosine. So, magiging negative 1. Ano nasa loob? 1 minus cosine delta x. Tama? Pinagpalit ko lang po, no? Pwede po nyo pagpalitin yun. Kung nahihirapan kayo, sulat nyo siya dyan, Plus cosine delta x. Di naman po masama. Ang problema nyo lang, tinatamad lang kayo magsulat. Gusto nyo i-mental. Kala nyo naman kaya. Baka mapunta ka sa mental hospital niyan, ha? Over delta x. Oy, biro lang yun, Wala akong pinapatamaran. Okay, so itong part na to, ito naka-green, ito na yung 0. Diba? So, ano matitira? Lagay ko yung plus, no? So, magiging sin x multiplied by negative 1 times 0 plus cosine x na lang. Papansin nyo, 0 na talaga. 0 plus cosine x is cosine x. Okay? Sige.
Try natin yung cosine. Ig. Ngayon kung hindi solve to. Number 5. F of x is equal to cosine x. F of x plus delta x is equal to cosine x plus delta x. Ay, ba't ako naka-red pa rin? Ang basa kasi yung book. Sorry. Ang magiging limit ng cosine x plus delta x minus cosine x all over delta x as delta x approaches to 0. O, again, meron tayong excuse me. So, search ko lang, a plus b. Cosine a plus b, magiging, ito yung mababago sa kanya. Equal siya kay cos a cos b minus, tama ba ako? Minus to. Oh, gagaling nyo naman. Search nyo na yan eh. Sin A, sin B. Ako, iba pala siya. Okay. O, yan. Substitute natin. So, magiging cosine x, cosine delta x, minus sin x, sin delta x, minus cosine x, all over delta x. Okay? Ngayon, simplify natin. Ano yung isolate natin ngayon? Sino magkamukha? Ito, si cosine x. Saka ito. Tama? So, magiging cosine x is now equal to cosine delta x minus cosine, ay minus 1 na pala to. Minus 1 minus sin x sin delta x all over delta x. Yan pala, alam niyo naman na yung process eh. Iniwalay ko ng delta x. So, ito magiging cosine x. Pagbaliktad ko negative plus cosine delta x all over delta x minus, dun dahilan nun, kaya minus sin x sin delta x all over delta x. So, babalik tayo sa special limits. Ito po ay tumataginting na 1. So, minus sin x times 1. Ito, paano to? Factor out natin si negative 1. So, magiging cosine x. Negative 1 multiplied by 1 minus cosine delta x all over delta x. So, itong part na to, 0. Automatically 0. O pag ito siguro sa quiz, pag ganyan napalabas nyo, okay na yan. Therefore, ano sagot? Negative sin x. Okay? So, easy